Tapos sumating ka ng 50, Lord, 50 na mayroon pa ba? May pag-asa pa ba? O wala may pag-asa pa? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Pag dumating ka ng 60, tumigil ka na. O, sabihin mo rin sa katabi mo, huwag ka mabalisa. Huwag ka mag-alala. Ang tanong ay ganito. How to overcome worry? Paano mapagtatagumpayan ang pag-aalala? Paano mapagtatagumpayan ang pagkabalisa? Yan ang tanong. Para hindi tayo nababalisa. So, sabi ng Bible, para mapagtagumpayan ang pag-aalala, dapat tayong tumutok sa mga bagay na walang hanggan, sa halip na mga bagay na pansamantala. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Ang sabi ng verse 25 ng Matthew chapter 6, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at iinumin. Huwag mo daw intindihin kakainin mo at iinumin. Kung saan may kainan, punta ka lang doon. Sa mga plaza-plaza, di ba, lagi mayroong puka? O makikabayan ka na rin. Kabayan! Pagkatapos ng kainan, thank you, kabayan! Ang sabi ng Bible, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Ang buhay, sabi dito, ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. So, anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Alam niyo po, totoo lang, ang pinaka-primary talaga na kailangan ng tao, araw-araw pagkain, inumin. Amen ba? Amen. Kaya pag kayo sumasakit ang ulo, kulang ka sa ininom na tubig. Tama. Kaya pag mayroon nagpapapray sa akin, masakit ang ulo ko, sabi ko, inom ka ng tubig. Pag kainom ng tubig, huminga ka ng malalim. O maya-maya, wala na pugto ng hininga. Alam mo, totoo lang, pagkakulang ng oxygen ng ating utak, sumasakit ang ulo natin. Tapos, pag kulang tayo sa tubig, sumasakit ang ulo natin. Kaya, kasinungalingan po yung kasabihan na pag wala kang pera, masakit ang ulo mo. Walang koneksyon nyo. Walang koneksyon nyo na wala kang pera, sasakit ang ulo mo. Hindi sasakit ang ulo mo pag wala kang pera. Bakit? Magiging masaya ka pa nga kapag wala kang pera. Bakit? Sa bahay ka lang, hindi ka lalabas. Bakit ka lalabas? Wala ka namang pera Kaya pagka sumasakit ang ulo natin, ang solusyon dyan, tubig. Yun ang sabi ng Bible huwag kayong mag-alala sa iyong iinumin at kakainin. Kaya pag kulang ng tubig ang ating katawan, ang resulta niyan, sakit sa ulo. Pag kulang sa oxygen, sakit sa ulo. Ranas ko po yan, mga kapatid. Kapag sumasakit ang ulo ko, inhale, exhale lang po ako. Inhale, exhale. And smile. Alam niyo ba yung kantang yun? Amen. Alam niyo po, sabi ko sa anak ko kasi isang araw, masakit akong ulo. Sabi ko, mag-exhale ka lang, mag-inhale ka lang, exhale ka lang. Kasi yun ang ginagawa ko. Pagka may time kasi na parang kinukulang din ako sa tubig. Tapos, oxygen. Inhale, exhale lang ako siguro mga 10 beses. O, maya-maya, wala nang sakit ang ulo. Kaya huwag kayo maniniwala pag wala kang pera, masakit ang ulo mo. Aburido ka lang pag walang pera. Amen. Okay ba kayo dyan? O, ano sabi ng Bible? Sa Colossians chapter 3 verse 2, sabi po ng Bible, ang mga bagay na panlangit ang isang-isip ninyo. Hindi ang mga bagay na panlupa. Ngayon, para mawala tayo doon sa pagkabalisa,
hindi tayo nag-aalala, mga bagay daw na panlangit ang ating isipin. Huwag yung isipin yung mga panlupang pangangailangan. Kasi ang mga panlupang pangangailangan, temporal po yan, temporary. Nawawala yan. Pero ang mga makalangit na bagay, hindi po yan nawawala. Kaya nga nung mga nakaraan, meron tayong gospel tungkol sa pag-iimbok ng kayamanan sa langit. O pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Yun ang gospel natin ng mga nakaraan. Nang ibig sabihin, ang ating isipin ay kung paano tayo mag-iimbak ng kayamanan sa langit sa magitan ng pagbibigay ng karangalan sa Diyos, paglilingkod sa Panginoon. Yan isipin natin yung makapaglingkod ka kay Lord, magawa mo yung tungkulin mo kay Lord. Ang Diyos laging isipin natin, hindi yung mga pangailangan natin. Bakit? Kasi pag ang Diyos ang lagi nating iniisip, maniwala ka, iisipin ka rin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Sasabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang lagi mong isipin. Ang Diyos ang lagi mong isipin. Amen po ba? Amen. Dito sabi dito, huwag kayo mag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Kaya, huwag niyong isipin yung mga temporal na bagay. Ang isipin mo lagi ay ang mga bagay na hindi temporal. Mga bagay na nananatili. Sino yon? Si Yahweh El Shaddai. Siya laging isipin mo. Huwag mo isipin yung boyfriend mo, yung pamilya mo. Kung isip ka ng isip sa pamilya mo, wala ka naman magagawa. Ang layo mo kaya sa Kanya. Si Lord ang isipin mo. Ilagay mo sila sa kamay ni Yahweh Shaddai. At patuloy kang sumunod sa Kanyang kalooban. At kapag ginawa mo yan, maniwala ka, ang pamilya mo nasa tiyak na kaligtasan. Kasi pag isip ka ng isip, halimbawa, isip ka ng isip, kumusta kaya ang pamilya ko? Ang tanong, sa kaiisip mo, mayroon kaya magandang resulta sa pamilya yun. Tapos tawag ka ng tawag, kumusta kayo dyan? Yung mga anak mo naman, tuwang-tuwa sila, nagalaro lang naman sa cellphone. Ikaw naman, alam-alala sa kanila. Hindi mo naman gagawin, tapos samantala sila, Jollibee, McDo lang. Kaya hindi talaga nakakatulong ang pagkabalisa at pag-aalala. Pero kung sila'y ipapaubaya mo kay El Shaddai at gagawin mo ang lahat para kay El Shaddai, ibibigay mo sila kay El Shaddai, maniwala ka, yung hindi mo magagawa ay gagawin ng Diyos para sa kanila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, para magtagumpay sa pagkabalisa, tumutok tayo sa mga bagay na panlangit. Kaya po, mga bagay na panlangit, mag-pray ka lagi sa Kanya, lagi kang tumawag sa Kanya, sa halip na magliwaliw, patuloy ka lang na tumawag kay El Shaddai. Patuloy ka lang magtiwala kay El Shaddai. Patuloy mo lang ibigay sa Panginoon ang iyong buhay. Hayaan mo ang Lord ang gumalaw sa buhay natin. Amen. Amen po. Amen. Pangalawa, sabi po dito, to overcome worry, sabi dito, para mapagtagumpayan ang pag-aalala, dapat tayo tumutok sa pag-aalaga ng Diyos sa atin. O naniniwala ba kayo iniingatan tayo ng Panginoon? Sino naniniwalang iniingatan siya ng Diyos? So dapat tumutok ka dyan. Iisipin lagi natin, iniingatan ako ng Diyos. Amen ba? Nasabi na ba yan minsan? Na iniingatan ako ng Panginoon. Yung bang punong-puno ka ng problema, tapos sa wika mo, kasama kita, Yahweh. Amen. Iniingatan mo ko, Yahweh. Hindi mo ko pinababayaan. Nawika nyo na ba yan, ganyang bagay? Amen. Kasi,
para mawala tayo sa pagkabalisa, dapat alam natin na ang unang nag-iingat sa buhay natin ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi po sa talatang 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano po tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo o ang damo sa parang, nabuhay kayo at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? Di ba yung mga damo, yung mga halaman sa parang, mga buhay sila eh. Amen ba? Namumulaklak sila ng magaganda. Pero ang sabi ng Bible, ang nag-aalaga sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi tingnan nyo naman nasa parang sila, pero bakit sila nabubuhay? Ang Diyos ang nag-aalaga sa kanila. Kung yung mga halaman sa kaparangan ay inaalagaan ng Diyos, ang sabi ng Bible, tayo pa kaya ang hindi alagaan ni Yahweh Shaddai. Kaya sabi ng banal na kasulatan, huwag niyong intindihin, huwag kayong mabalisa sa pangailangan natin araw-araw. Bakit? Mayroon pang mga bahagi sa Bible. Ikaw yung ibon ay pinakakain ng Diyos. Tayo pa kaya ang hindi pakainin ni Yahweh Shaddai. Amen ba? Amen. Kung ang mga ibon ay hindi pinababayaan ng Panginoon, ikaw pa kaya pabayaan ng Diyos. Kaya tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ibon. Tao ka. Gising ba kayo? Ibon ka. Okay pa ba kayo dyan? Okay. Ang ibon, kahit walang trabaho, araw-araw kumakain. Amen ba? Araw-araw sila may kinakain, wala naman silang trabaho. Hindi naman silang iimbak ng pagkain. Pero hindi sila nagugutom. At wala pa akong ibon na nabalitaan nagkaroon ng ulcer. Kasi nalipasan ng gutom. O di ba yung mga nalilipasan ng gutom, nagkaka-ulcer yan, di ba? Pero never ako nakakita ng ibon na confined sa ospital kasi may ulcer. Pangalawa, hindi pa ako nakakita ng ibon na sinakay ng ambulansya kasi nagkasakit at dadalhin sa ospital. Tao mayroon. Lalo pagka nung nakaraang Sunday sa gawain, may sinundo ng ambulansya din sa taas.